programa pagdalos kumahan sa amin ay nalala mo sa amin. Okay, natin dito din eh. Salamat po sa kalihan po. Okay, at ngayong umaga ay nasa po yung sa Luke chapter 23. Kaya po ng Lucas, kapitulo 22, Luke chapter 23. And next Sunday po ang ating Lord's Supper, no? At ano po yan? Next Sunday po yan. At let's go po, nalahat po kayo ay narito sa ating pong dalaos ng hapunan ng Panginoon. So Luke chapter 23, ating pong mabasahin from verse number 26 hanggang 43. Luke chapter 23, verse number 26 hanggang 43. 33 hanggang 43. Nakita mo na yan? So, una sa verse 32. Okay. 32. And there were also two other malefactors led with him to be put to death. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. And the soldiers also mocked him, coming to him and offering him vinegar. And in the superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew, this is King of the Jews. But other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation? And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Pagkaling Diyos, tama po sa pamilya ito, tama po sa mga nagandot at inendog na awitin. Salamat din, Lord, sa kabuhay, karakasan at pagkakataon pa na patuloy mong binibigay sa bawat dito sa amin upang kami magtipon-tipon dito sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay sambahin, parangalan at pakinggan ang iyong mga salita. Talagang Diyos, ako na iyong lingkod ay lumalapit at nakikiusap upang patuloy mo lang ang gamitin, bigyan ko ng lakas at kasangkapaanin upang ang iyong mga salita ay maipangarap, maipaabot sa iyong mga anak. Hinihiling ko yung kapagirihan sa akin. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ito pong physical supper, itong pagdurusa na tinanggap ng ating Panginoon Kristo ay lagi natin kung masabi na walang katulad, kakaiba, at hindi mo maikukumpara kaninuman. Ito po yung nag-umpisa ng malalakas na hagupit na kanya pong tinanggap na nagkalasog-lasog yung kanyang mga katawan. And accordingly, maraming tao during that time, doon pa lamang sa mga paghampas na tinatanggap ay namamatay na. Namamatay na doon pa lang. Hindi mo maabot doon sa crucifixion. Pero ang ating Panginoon ay talagang ay hindi niya ipinahintulot na doon pa lang ay mamatay na siya. Kundi talagang dinayo niya na siya aabot doon sa krus, doon sa Golgotha, doon sa Kalbaryo, at doon niya ibibigay ang kanyang buhay. At nakita po natin ito na matapos ang paghampas na napakarami ay isinaksak sa kanyang ulo yung corona
inabos yung dugo sa kanyang mukha. No? Now, ibig kong makita niyo sa Isaiah 52 and verse number 14, yung kanyang pictura na binanggit dito si Prophet Isaiah sa Isaiah 52 and verse number 14. Tingnan niyo po sa Tagalog, sa screen. Kung paano marami ang natigilan dahil sa iyo, ang kanyang mukha ay kakatuwa. Bakit ang itsura? Kaysa kaninong lalaki at ang kanyang anyo ay higit na kakatuwa kaysa mga anak ng tao. Nagpakita po ito na nakapangilabot yung naging itsura ng kanyang mukha. Alam mo, dahil sa hampas, suntok na kanya pong tinanggap ng oras na iyon. Okay? And then, sa King James, his visage, his appearance was marred, disfigured, more than any man. At sa chapter 15 and verse number 16 po, kung paano din ibinanggit ni Prophet Isaiah kung ano yung ginawa ng mga sundalo sa kanyang mukha. Okay na sa po? Aking ipinain ang aking likod sa mga mananakit at ang aking mga pisngi sa mga bumabatak ng aking balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa pagdura. Dinuduraan siya, sinusuntok siya, sinasampal siya. Now, let me remind you, no? Ito yung ginawa sa kanya, hindi pa man lamang siya po nagpatunayan siya nagkasala. Bagamat talagang hindi po siya nagkasala. Nagpakita lang po ito ng galit ng tao sa Diyos. And then, sa ating binasa sa verse 26, naroon na ipinasala sa kanya yung krus na hindi na niya madala sa hirap at bugbog na kanya pong tinanggap. And then, in verse number 33, nakinig mo yan? At pagdating doon sa bundok ng Kalbaryo, doon ay ipinako ang kanyang makamay at siya inilagay at siya ko'y itinirig doon sa gitna ng dalawang kriminal. Now, aking masasabi na maraming mga pelikula na tayo napanood, nakita kung paanong ipilikula yung crucifixion ng ating Panginoon. But let me naman yung Christian, no? Okay? Yes, nothing we can compare sa talagang nangyari ko sa Kanya. Hindi kaya ilarawan sa pelikula yung tunay na nangyari sa ating Panginoon Kristo. Maaaring yung Passion of Christ, maaaring medyo malapit. Okay? Para kay Christian, hindi kaya ikumpara yung tunay kong naganap sa ating Panginoon. And then, at habang siya nakabitin doon sa krus, ang ating Lord ay nagbigay ng 7 maiksing pananalita na ating tinawag na the 7 last words of Jesus Christ on the cross. At yan ang ating title ni umaga. The 7 last words of Jesus on the cross. 7 huling pananalita na ating Panginoon Kristo. Number 1, na kanyang unang sinambit habang siya pinakabuhay sa krus ay dito po sa verse number 34. Ati ba sa akin? Ready? Read. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Number 1 is the first word of what? Forgiveness. Forgiveness. Ito yung una niyang may wika. No? Ito po'y wika ng pagpapatawad. Can you imagine? Habang siya nakabayabay sa krus, okay, kinakita ang manlang balang habag ng awa ng mga tao? Hindi. Bagkus, habang siya can you imagine na nakapako na siya doon sa krus? Umaabos yung dugo sa kanyang katawan. Ano dating nakalimutan? Maging si Herodes, maging si Pilato, yung sabi, na wala akong nakita anumang masama o kasalanan sa kanya
para si parusahan kamatayan. At ano ba sabi ni Pilatos, bakit wala pa tayo sa makita? Kung ibig ninyo, ipahahampas ko siya at pakakawalan ko na siya. Pero ano sabi ng mga tao? No, crucify him, crucify him. Okay? At sa gusto Pilato na makasalba, anong sabi niya? O sige, pabibigyan ko kayo, si Barabas. Sino si Barabas? Ano sabi ng tao? Ano sabi ng Bible sa atin? Kung sino si Barabas? Tulisan at murderer. Ano mga tao? Alima. Pero sa kabila ng alam ng lahat na si Barabas ay tulisan at murderer. Anong sabi pa ng mga tao? Si Barabas. Ano yung sabi? Amen. Amen? Anong sabi ni Pilato? Anong gagawin ko kay Jesus? Anong sabi ka? Crucify him! Crucify him! Habang nakabaybay sa cross, anong sabi ng mga tao sa verse number 35? Okay. He saved others. Let him save himself. Okay? Nagligtas siya ng iba, iligtas din niya ang kanyang sarili. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, save thyself. Pero sa kabila, ang hirap ng ating Panginoon. Ano ang sabi pa rin niya? Yung unang read, ano kanyang binagin? Okay, lakas ka? Father, forgive them. Nagawa pa rin niyang magpatawad. Listen Christian, listen carefully. Okay? This is the reason why Jesus went to the cross to forgive sins. Okay? Sa mga ito talaga ang kadahilan kung bakit siya naparoon sa cross. Dahil Christian, ano po? Yung term mo ginamit ay, that is the reason Jesus went to the cross. He went to the cross. Okay? Talagang sinadya niyang magtungo sa cross. Alright? You see, kahit niyang makaligtas, but he went to the cross. Or what? To forgive sins. To forgive sins. At alam niya, buhat pa ng una, na siya po'y mamamatay bago pa man lamang siya magtungo doon sa Jerusalem. But he went to the cross to forgive sins. Now, okay, now, in 1 Peter 3 verse 18, kasi natin, 1 Peter 3:18, tayo pa sa Bible. 1 Peter 3:18. For Christ also hath once suffered for sins. Siya nagdusa para sa mga kasalanan. Ang matuwid para sa mga hindi matuwid. That He might bring us to God. Pinagkaninayin upang tayo ay Kanyang madala sa Diyos. In 1 Corinthians 15 verse 3, Christ died for our sins. Hindi siya namatay sa pagkat siya nagkasala, kundi sa pagkat siya namatay dahil tayo ang siyang nagkasala. Yes, Christian, ito yung unang kanyang minika, Ama, patawarin mo sila. Alright? Patawarin mo sila. Ito po yung prayer niya habang siya pinakabayubay doon sa krus. Ano Christian? And listen ka po Christian, yung kanyang prayer na tayo patawarin, ito po yung sinagot ng Ama. Nakikinig ka sa akin? Dahil dito, listen ka po every person na nagtatanggap sa ating Panginoon Kristo, every person, katulad mo katulad ko, nung ating siyang tagapin bilang ating Savior, yung kanyang kamatayan sa krus, ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung kanyang dugo, ang siyang humugang po sa atin at ay lubos na napatawad ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Sa pagkat si Kristo yung namatay at nalalang ang Father, forgive them, dahil napatawad tayo ng Diyos. Kaya nga yung kanyang kamatayan is what? Necessity. Ito'y talagang kailangan. At pangalawa, ito po'y voluntaryo. Hindi siya napilitan at hindi siya pinilit ng sino. Talagang inihandog niya yung kanyang buhay alang-alang sa atin. Yan yung isa? Inihandog niya. Dahil dito, tayo napatawag. Dahil dito, tayo nakalaya
sa kalikalan ng kasalanan at nakalaya sa tiyak na kaparusahan sana kung hindi tayo naligtas. Pangalawa, na kanyang winika. Verse 42, o verse number 42. Aron sa pinakabayboy sa krus, yung isang magnanakaw ay nagsabi, kung talagang ikaw ang Kristo, kung talagang ikaw ang Kristo, save thyself at iligtas mo rin kami. Ang sabi ng isang magnanakaw naman na nakapako din sa krus, huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Tayo, tinanggap lang natin yung kabayaran sapagat masama ang ating mga nagawa. Samantalang siya, wala siyang nagawang anumang kasalanan. In verse 42, sabi ng nakaw, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. In verse number 43, anong sagot ng Panginoon? Number 43? And Jesus said unto him, verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ito yung kanyang ikalawang winika habang nakapako sa krus. Okay? Ano kanyang winika? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ulit, kung tatanungin ka ng tao, nasaan ngayon yung magnanakaw ngayon na nakapako, ipinako din sa kanyang nasaan siya ngayon? Nasa langit siya ngayon. Bakit? Sa bakit sinabi ng Panginoon, isasama kita sa paradise. Amen ka siya? Today, ngayon din. Hindi bukas, hindi sa makalawa, okay? Kundi today, ngayon din. Ngayon, isasama kita. Wala yung pag-ibigan. Itong kaligtasan itong magnanakaw na ito, ay nagpapakita po talaga sa atin, nagpapatunay that salvation is not by good works. Are you with me? Ang kaligtasan, ang katiyakan para tayo mapunta ng kalangitan ay hindi sapagat gumagawa ka ng mabuti, ay pupunta ka ng langit. Itong tao ito, magnanakaw. Nakikinig sa akin? Masama. Pero nung oras na yun, isinama siya ng Lord sa heaven. Bakit? Ano dahilan? Sapagat nanampalataya sa Kristo. Ano yung Kristo? Can you imagine? Yung tinagawang mong Savior, nakapako din nakasama mo. Ano yun? Pero nanalig siya. Pangalawa niya, makikita ko, that salvation is not by baptism. Sabagat hindi siya nabautismuhan. Nakikinig ka sa akin? Pangatlo, hindi ito rin sapagat member ka naman ng religion. Ang Iglesia ni Cristo, naniniwala na pupunta sila na namin sapagat sila yung miyembro ng Iglesia. No. Itong tao ito, hindi naging miyembro ng anumang church. Pero nasa heaven na yun. Amen ka siya? Bakit? Sapagat sinabi ni Cristo, today shalt thou be with me in paradise. Yes, Christian. The second one is what? Salvation. Salvation. Isinama siya ng ating Panginoon Kristo. Okay? Is it complete? Ito rin nakapakita that salvation does not come by raising your hand. Nakikinig ka sa akin? Ang kaligtasan ay hindi mapapasa sa iyo sapagat nagtaas ka ng iyong kamay sa church. Nakikinig ka sa akin? Kaya sabi ko madalas, hindi sapagat nagtaas ka ng kamay mo, pupunta ka ng heaven. No. Ito'y pahiwatig lamang na gusto mong maligtas. Gusto mong makatiyag ng heaven, kaya nagtaas ka ng kamay. Are you with me? At yung prayer ko, para maligtas ka, hindi rin yan ang magliligtas sa'yo. Kailangan personal mo siyang tatanggapin bilang Savior mo siya. Amen? Kaya hindi ginagawa natin, magtaas ka ng kamay mo, kailangan mo yan. Kung hindi ka pa talaga tiyak ng langit. And then, may lalapit na tao sa tao niya, at ituturo sa'yo, paano mo siya tatanggapin bilang Savior? Okay? Yes, the second one is what? It is salvation. Salvation. And listen carefully. Ito yung napakita rin. Salvation does not come by turning a new leaf. Ang kaligtasan, ang katiyakan ng langit ay hindi mo manatanggap sapagat nagbagong buhay ka. Itong tao ito, wala nang panahon para magbagong buhay pa siya. Bakit?
nakapako na siya sa krus, wala na siya magagawa. Nakikinig ka sa akin? Nakapako na siya. Ilang oras na lamang o minuto, mamamatay na siya. But thank God, sa huling sandali ng kanyang buhay, naligtas pa siya. Amen? Amen? Sabi ni Kristo, today shall thou be in paradise. Kaya nga kung magtatanong, paano itong tao ito, okay? Ay naligtas. Paano? Pareho po rin. Sapagat nanampalataya ka sa ating Panginoon Kristo, siya rin nanampalataya. Amen? Walang ibang paraan, walang ibang way, walang ibang method. But believe on the Lord Jesus Christ. At ang Panginoon Kristo, okay, that where I am, there ye may be also. Sapagat kung saan ako naroon, doon din naman kayo. Amen? Kaya ngayong umaga, kung sa ating gitna, meron pang hindi tiyak, naligtas, hindi ka pa sigurado kung saan ka pagkain ka may namatay, tingin umaga, siguraduhin mo, tiyakin mo. Manampalataya ka sa ating Panginoon sa maligtas ka. Bakit lumuwi ka ng ating Panginoon? John chapter 19, 25 to 27. John chapter 19, 25 to 27. Unang wika, Father, forgive them. Pangalawang wika niya, habang siya nakabalibay sa krus, today shall thou be with me in paradise. Na bakit itong wika? John 19, 25 to 27. Ito po yung kanyang binanggit. May iksing salita. Pero papakita po lamang kung bakit talagang kailangan niya mamatay sa krus ng Kalbaryo. John 19, 25 to 27. Andiyan na po kayo? Verse number 25. Ready? Basa. Now, there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Habang nakabayubay ang Lord doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang paanan naman naroon si Maria. Nakatingin po yun? Si Maria at si Maria asawa ni Cleopas at itong si Mary Magdalene. Okay, natin po yan. Ano yung kanyang nanay sa laman, no? Alright. And then number 26. Ano kayo? Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad ay kanyang sinabi. Ano kanyang sinabi kay John? He said unto him, the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold, thy son. Then said he to the disciples, Behold, thy mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Ikatlong wika is what? Affection. The third word is affection. Kanyang tinukoy si John the Beloved. Okay? At kanyang tinukoy si Mary na kanyang ina. And then, ipinagtagubili niya si Mary kay John the Beloved. Dati po yan, nagpapakita po doon na kahit sa huling sandali ng ating Panginoon, kahit sa panahon na sa pinaghihirap at nagdurusa, yung kanyang affection, yung kanyang pag-ibig, sa kanyang mga lalan, kay Mary at kay John, naroon pa rin. Hindi na gusto makulang sa mga taong umibig at tinibig niya. Okay. Woman, behold thy son. Sino yung sinabi na pagit niya? Si John the Beloved. Ano yung sinabi? Then said he to the disciple, Behold thy mother. And then John,
ito yung, ayan, naging ina. Alright? Ano yung naman? Amen? And then, mula doon, si Mary ay kinukup na ni John the Beloved at pinatira sa kanyang upang kanyang alagaan. Nakikinig ba sa akin? Amen, isa? Nagpakita lamang na ito pa lang si Joseph nasa asawa ni Mary ay wala na, namatay na. Kaya wala nang mag-aasikaso kay Mary. Alright? Dahil dito, inintrega na ni Jesus si Mary kay John the Beloved upang isya ng alugain niya. It is a Christian. Anong pinapakita? Isingapit. Okay. Ito yung pinapakita that there is more to the Christian life after you get saved. Ulit, diba? There is more to the Christian life matapos kang maligtas. Hindi natatapos ang lahat nung maligtas ka. Meron pang kasunod. May hihigit pa. Hindi pwedeng manatili ka lang basta save ka lang. Okay? You see this? You need to be taken care of. Kailangan kang maalagaan. Kailangan na mag-aalaga sa'yo. Ano ba yun? Ligtas si Mary. Ligtas si John. Pero habang nakapako ang Panginoon, kita mo, nasabi ng Panginoon. Ha? Woman, behold thy son. Ha? Okay? And then sabi niya sa kanyang disciple, behold thy mother. Kaya siya, at naunawaan ni John ang ibig sabihin. Okay? Mula ngayon, John, ikaw ang mag-aaruga kay Mary. Alright? Anong mensahe para sa atin? Anong sabi ko ulit? There is more to the Christian life after you get what? Amen? And then, ano sabihin? You need to be what? You need to be taken, you need to be taken care of. Okay? The Lord committed Mary to Apostle John. Nakikinig ka sa akin? The Lord committed Mary kanino? Kay John. And he commit you to the care of the local church, ang Calvary Bible Church. Every Christian, nagkapakita po ito ng what? Ng Panginoon, yes, kanyang ipinagkatiwala si Maria, kay John, at ikaw naman, kayo naman, okay, he commits you to the care of the local church. Ano yung local church natin? The Calvary. Okay? Nakapakita po ito na kailangan talaga ng isang saint ng mag-aalaga at maalagaan siya. No one can make it in the Christian life without the care and affection of the local church. Yan po yung isang katotohanan na hindi dapat natin kakalimutan. Liwanag ba? Amen? Remember yung Good Samaritan? Ano ba yun? Meron isang lalaki na naglalakbay patungo ng Jericho. At habang lalo siya sa Jericho, ay hinalang siya ng mga turista. Ano ba yun? Binugbog siya, inagnakawan siya, at iniwan siyang halos naghihingalo na lamang. Narinig ba sa akin? And then, habang nakagulapay siya doon, duguduguan, at halos ang buhay na may dumaan. Sino mo nang dumaan? Isang lawyer. Diba, tinignan na siya, nilampasan siya. Maya-maya may dumaan naman na sino dumaan? Una, lawyer, pagkalawa is what? Priest. Diba, bakit? Tinignan naman siya, kawawa naman. Nilagpasan na. Pero ano ba? Ano ba? Okay. Nagpapakita na yung law, year, walang magagawa sa kanya. Hindi siya kaya gawin ang buhay. Di ba? And then, yung priest naman, nagkagala wala na. Yung religion ng priest, wala rin magagawa para siya buhay at gamutin. Are you with me? Now, sino yung ikatong dumaan? Isang Samaritano. Iba namin? Isang Samaritano na nung makita siya, nagdalang habag, nangaw sa kanyang asno, ginamot, hinugat yung kanyang sugat, ginamot yung kanyang sugat, at binalot ng
tela yung kanyang mga sugat at isinakay sa kanyang asno. Nakikinig ba ka sa akin? At dinala sa isang bahay ampunan. Diba namin? Amen? At ipinagbilin sa tagapangasiwa ng bahay panuluyan. Alagaan, gamutin mo siya, alagaan mo siya, pakalin mo siya, at pagbalik ko, babayaran ko, ano man ang nagkakas mo sa kanya. Listen mo siya. Sino ang narawan nung binugbog na yun? Sino ang narawan nun? Ikaw yun. Hindi Israel. Sino ang narawan nung binugbog at pinagkakawan? Ikaw ako. Hindi ba? Nilapastangan, pinagdulay-dulay ng kasalanan ng Diablo. Ang kautusan, ang reliyon, wala na naman. Now, sino na narawan ng Good Samaritan? Sino yun? Si Jesus. Nanao, nagdalang habag, pinulot ka, ginamot ka, pinagaling ka, at inintrega ka saan? Sa church. Sino na narawan ng tagapangasiwa ng bahay panuluyan? The pastor. Iba lang eh. Amen? So the third word is the word of what? Affection. Alam ng Lord. Alam ng Lord na matapos ka maligtas, hindi ito nagtapos na kailangan mo ng isang lugar na doon ka mababantayan at maalagaan. In Acts chapter 2, verse number 47, okay, ang sabi ng Bible, Acts 47, na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung what? Naliligtas. And listen, the third word is the word of what? Affection. Affection. God emphasized that the church, nakikinig sa akin? That the church, God's people are what? Tayo ay family. We are not like family. Ulit ka, we are not like family. We are what? We are family. We are not like family, but we are what? We are family. We are God's people. Yan yung isa. Narito ka sa pagkat ang Diyos ang siya nagdagdag sa iyo. Aliwanag ka. Aliwanag ka. Amen? Laila, ikaw ba pumili na magiging magulang mo at pinilidor mo? Hindi. Ganda na error. Ikaw ba pumili kung sa kapapanganak at sino magiging magulang mo? Hindi rin. Bakit hindi mo pumili ko? Kung pinapili ba sino? Bobo? Ernesto, ikaw ba pumili na magiging magulang mo? Hindi, di ba? Are you with? Amen? Pero bago ka palaging tao, bago ka pinagtakdanan kung saan ka ipapanganak at sino magiging mga magulang mo. Bago ka ipapanganak. Di ba na? Now, ano bang sabihin natin? Bago ka pa naligtas, ang Diyos ay namili na para sa iyo kung saan ka magiging church. At sino magiging pastor mo? At magiging kapatiran mo sa church? I believe. Before the foundation of the world. Amen? Kaya pahalagahan mo, mahalin mo ang church mo. Amen kasi? The third word is the word of what? Affection. Affection. Ika-apat. Sabi ko, seven last words to it. Ika-apat. Matthew 27, 45 to 46. Verse 45, mula na ng oras na ika-anim, ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras ng ikasya. Matthew 25, verse 45. Nandiyan po kayo? Matthew 20, Matthew 27, Matthew 27, 45.
Alright, nandiyan po kayo? Okay, nandiyan? Alright. Now, from the, ano yung 6 hour? Ano yung 6 hour? Alas 3 and 3 p.m. ha? 6 hours is what? 3 p.m. Ha? Okay. At yung third hour is what? 9 a.m. Okay. Now from the 6th hour, there was darkness over all the land until the 9th hour. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, sabachthani. Ano yung sabihin? My God, why hast thou forsaken me? Ito yung ikaapat na winika ng Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako binabayaan? Now, the fourth word is separation. Separation. Nung oras na yun, napawalay ang Panginoon sa kanyang Ama. Yes. Okay. Ano sabihin mo? My God, why hast thou what? Okay. Now, tunay. Tunay naman talaga. Na siya po'y tinalikuran ng Ama nung oras na yun. Tunay po yan. Okay, bakit? Sapagkat nung oras na yan, pasan ng ating Panginoon Jesucristo ang kasalanan ng buong sanlibutan. Pasan na niya. Nasa kanya na. Siya nagpasan ng lahat ng ating sana. Okay? And oras na yan, yes, hiwalay na siya sa kanya naman. Hindi siya kayang tignan ng Ama. Bagaman siya yung only begotten Son, hindi na siya kayang tignan baka sa pasan niya yung lahat ng sana ng buong mundo. Are you with him? He was forsaken. God the Father turned away. As God the Son bore your sins on the cross. Imposible na. Hindi ba sabi? Okay, it's impossible for the Father to look on His Son. Habang kanyang pasan lahat ng ating kasalanan. In 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us, who knew no sin. Yes, Christian. Hulay na kanyang pinasan lahat ng ating kasalanan. Okay? He was forsaken. He was forsaken. Dahil sa atin. Please, Christian. Pero kita niyo naman, ngayon, sapagat si Jesus ay tinalikuran. Siya forsaken noong oras na tayo naman ngayon is what? Hebrews 13:5. Anong pangako ng Diyos naman sa atin? Ano man ang maganap? I will what? Pakilakas, Hebrews 13:5, I will never leave thee, nor forsake thee. Natuloy pagkakaiba. He was forsaken, samantalang ikaw ngayon, not to be forsaken. Okay. Ito ba yung naganap sa ating Panginoon? Dahil ito, hindi na magaganap para sa atin. Amen, Christian? Pero, tama lamang na pakaibigin mo siya, sambahin mo siya, pahalagahan mo siya. Amen? Yung inibig niya, ibigin mo rin. Yung kanyang pinahalagahan, pahalagahan mo rin. Amen? Inibig niya tayo, pinatawag niya tayo sa lahat ng ating pinakasalan, maging mapapatawag din naman tayo. Amen, Christian? Amen? Pinahalagahan niya yung gawain niya, pahalagahan mo rin ang gawain niya. Amen? Hindi ka niya kinahina, huwag mo rin siyang ikakaya. Ay, natin po yung Panginoon, ibigay ko po sa iyong mga anak